Oh, 'di ba? Oh, pisa pa lang 'yan. Oh, pag-usapan naman din natin mga bossing, yung yung pasabog ng PGMN. Ilagay nyo nga dyan sa comment section kung anong inyo masasabi doon sa pasabog ng PGMN. Doon sa PGMN pasabog na di umano may extortion na naganap. No, halagang 300 million ba o worth 300 or 350 million ba yung video na 'yan? Oo, kasi ako kahapon na reaksyonan ko pero maikli lang. Maganda naman yung ginawa nila. Maganda yung ginawa nila kasi in-itemize nila, inisa-isa nila kung papaano kinukurakot ng Congress yung pondo ng taong bayan. Well, tayo na mga aware, tayo na mga political, alam natin na magnanakaw si Martin Romualdez. At alam ko na magnanakaw si BBM, di umano. Di umano. Hindi, alam ko na malaki ang tendency magnakaw talaga ni BBM. At kung tatanungin mo ako for 100 being the highest, at least 80% yung paniniwala ko na magnanakaw yan si BBM. Bakit? Magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay. Hindi naman siguro magkakaroon ng anak yan na Kirubin. Hindi naman siguro magkakaroon ng anak yan na prinsipe ng kabutihan. At prinsipe ng pagbibigay sa kapwa. Sigurado ako lahat yan puro pakabig. Ang tatay magnanakaw si Marcos Sr., yung nanay kawatan din. O anong magbubunga ba ng santol ang rambutan? Di ba? Malabo 'yon. Malabo mangyari 'yon. So ngayon mga bossing, itong PGMN, 'di ba? Nag-analyze tayo nung nakaraan. Ano yung analysis natin. Na itong si Franco Mabanta ay tao ng Malacanang. Tao ng Malacanang 'yan. Sabi ko, setup ba yung pagkakahuli sa kanya? Pwedeng hindi setup, pwedeng setup. Pero naniniwala ako na mangkasa sa dalawang ilog. Kasi yung mga detalye na ibinigay nila kahapon, sobrang detalyado kasi may mga COA information na nandoon. Sino ba ang amo ng COA? Hindi ba Malacanang? So nakita ko na very very comprehensive at very detailed yung kanilang report kung ilang porsyento yung tinaas, kung magkano at per sa Congress pa, per departamento, per function, yung kanilang paglalahad. So sabi ko sobrang detalyado nito. Nung nakaraan sinabi ko na ang magbibigay pwedeng ang nangyari si Franco ay tao na Malacanang. Pwede hindi ko sinabi totoo. Tao na Malacanang, binigyan siya ng access para trabahuhin si Martin Romualdez. Tapos nung nakabuo sila mga boss, nitong mga detalye na ito, feeling nila para siyang nuclear weapon. Para siyang nuclear bomb na pagka pinalabas nila sasabog na parang bulkan. Anak ng tinapay. Yun palang yung ilalabas nila baby rocket lang pala. Oh, but don't get me wrong you may not like what I'm gonna say, but this is my opinion regarding that kasi it's overhyped, super hyped to the highest level. Nang pagka-hype itong sinasabi nilang pasabog daw nakita ko pa nga sa description ng post ni Franco Mabanta na si CJ Hero ang pinakamagaling na journalist sa buong Pilipinas. Sobra naman. Paano na si Mel Chanco? Paano na si Corina Sanchez? Paano na sila Loren Ligarda? Uy, magagaling din naman yan. Pero diniklara niya na. So may meron talagang tendency itong si Franco Mabanta na mag-hype. So kaya ako, nagdududa ako. Ito bang pagkakahuli-huli sa kanya pang-hype lang ba ito? O magkakasabwat din ba sila talaga rito? Kasi tingnan mo. Parang kung halimbawa inutusan siya ng Malacanang na gawin ito kay Martin and naglaro siya sa dalawang ilog, namangka siya sa dalawang ilog. Kumontak talaga siya sa mga Romualdez. Para tawag dito para tanungin or ibenta itong video na nagawa nila, ilalabas mo namin to hindi 350 million binabasa 300 million, yun yung report ng NBI. So ngayon ako naman si Martin Romualdez, nung nakita ko yung teaser na ipinasa sa akin, anak ng tokwa sinasabi nyo sa teaser na magnanakaw si Martin. Alam naman ng Pilipinas na magnanakaw ako magnanakaw nga ako, tas nanakawan nyo pa ako. Tuso siya. Di sunumbo kasi lalo na alam ni Martin kinakana na siya ng pinsan niya tsaka nung asawa ang gagawin ni Martin, ganun na susunugin ko tong tao nyo na si Franco, ipapahuli ko yan. Hinuli naman ng NBI. Ano ang mali ng NBI dito mga bossing? Sabi ko nga, yung marked money na yan, ang mali nila sinabi nila, pinaprint nila yan sa recto, bawal na bawal yun Bawal na bawal ka magpa-print ng mga ganyan sa recto. Parokyano pala yung gobyerno, kaya naman pala hindi nauubos yung mga fixer at saka yung mga nagpiprint ng mga transcript of records dyan Sa mga mga counterfeit na mga dokumentong piniprint dyan. Imbis na huliin ng NBI, naging parokyano pa sila. But anyways,
Nakita ko kasi yung video naman na kinatok lang, yung usap-usapan doon sa lamesa, walang boses, tapos kinatok lang, pagkatok, huli kayo. Hindi man lang nila inantay na mahawakan yung pera na yon, kasi kung marked money yan, dapat may mga powder yan, di ba? Pag inilawan mo yung mga kamay nila, makikita mo na mayroong powder, hinawakan nila yung pera. The moment na hinawakan mo yung pera, yun na yun, basyo ka na. Pero hanggat hindi mo hinahawakan yung pera na yon, hinuli ka nang hindi mo hinahawakan yung pera na yon, planted yun. Sa akin lang so dun sa part na yon, medyo nagkulang ang awtoridad natin, pero hindi ko sinasabing hindi talaga nag-e-extort itong Franco. Pero ang hilig kasi nitong Franco mang hype kita mo yung kanyang post kahapon na si CJ Hero doon, pinakamagaling na journalist sa buong Pilipinas. Sino nagsabi? Na-awardan na ba siya ng mga pinakamalalaking award body sa Pilipinas? Siyang nanalo ng nag-best actress na ba siya? 'Di ba meron niya best actress, best actor for 2025, 2026, 'di ba ganoon? Nag-best journalist na ba siya sa buong Pilipinas? So nakikita ko na hype lang talaga ito. And kung ako si Martin, nakita ko ganun yung teaser, magnanakaw ka, nakita dito lahat ng mga pagnanakaw mo. Iisipin nun ni Martin Romualdez, teka, hindi pa ba nila alam lahat ng mga pagnanakaw ko? Sa dami nang nilalabas ni Libiste, ni Crombasaga, ni Toby Chanco, ni Erice. Hindi pa ba sila convinced na magnanakaw ako? So sabi niya, mawawalan pa ako ng 300 million. Bayaan mo na. Alam naman ng tao na magnanakaw ako. So pag naglabas sila ng video na magnanakaw ako, paniniwalaan pa rin naman ng tao yan. So okay na yun. Kesa naman it will not change the fact. It will not change the minds of the Filipino na isipin na magnanakaw si Martin Romualdez. Ilabas yung video na yan or not, hindi tayo matitinag sa ating paniniwala na malamang sa alamang. Itong si Martin, ang punot dulo, pinuno ng sindikato dyan sa Kongreso nung kanyang panahon nung siya speaker of the. Kaya nga, di ba, matatandaan ninyo yung ni Bongbong Marcos, yung pagiging addict daw niya di umano. Yung pagiging addict daw niya di umano, kailangan pa ba natin ng drug test result? Gusto natin, kasana may ipakita sila. Gusto natin magpa-drug test sila kung malilinis mga konsensya nila. Pero without that, confirmed na sa mga puso at isip natin, convinced na tayo na talagang bogsa yan. Di ba? So itong video ng Peanut Gallery Media Network, yung kanilang video. Nung simula, nakita ko, ganda naman yung teaser nila, maganda naman yung makikita mo naman yung kanilang journalist. I'm not saying that CJ Hero is not impressive, it's not good. She's really good. I'm really impressed on the way she delivered itong expose na ito. And also, I like her as a commentator. Gusto ko siya as a commentator. Matalino man yan. Maganda pa. Siyempre, alagang Miguel Baker yan eh. So I'm good. I'm good with how she delivered it. Pero syempre, nung pinanood natin yun kagabi, hindi natin alam kung ano yung laman nun kasi live natin na pinanood. Habang in-upload nila yon, inano ko na yon, ibinlag ko na dito para sabay-sabay nating mapanood at ma-reactionan. Nagulat lang ako kasi parang ang pagkaka-hype nila mga bossing, ito na yung pinakamalaking pasabog at pag napanood ito ng sambayan ng Pilipino, sigurado kami na babagsak si Romualdez dito. So sabi ko, okay, antay ako ng antay. Halfway through the vlog, kasi may mga sinasabi siya dun sa vlog niya na, ito na, mamaya, i-discuss ko yan. Mamaya sasabihin ko yan. So nagsimula siya sa ganito, nung ganitong panahon, ganyan, nung ganito, tas comparison kung gaano kalaki yung mga budget, etc. So hanggang sa kalahati na antay ako ng antay nung sinasabi nilang pasabog. Inaantay ko kung ano ba yung sinasabi nila ng mga pasabog, malakas na makakapagdiin kay Martin. Alam naman natin in the first place si Martin Kawatan, nilagay niya yung kanyang asawa sa Committee on Accounts. Na alam din natin na parang treasurer yung kanyang asawa, yung asawa ang magre-release ng budget, yung asawa ang magsasabi kung magkano, yung asawa ang magko-control. Alam naman natin na yun noon pa natin ibina-vlog yan. Tapos yung pagtataas ng budget from this to this, sabi ko nga sa inyo, si Bongbong Marcos ang nag-set ng budget for 2023, 2024, 2025 at 2026. Siya ang nagsabi kung magkano yung paghahati-hatian or hahati-hatiin ng Congress being they have the power of the purse. Sinabi ni Bongbong Marcos that ang working budget natin is 6 trillion. 6 trillion. From how much? From 3 plus trillion lang. From 4 trillion. Nadagdagan tayo ng at least 3 trillion.
So alam na natin na kapag lumaki yung budget na ganun, tapos titingnan mo paligid, pumunta ka ng PGH, kawawa yung mga tao doon, humingi ka ng tulong sa mga dati naman nagbibigay ng tulong na mga na mga taga-gobyerno kapag ka may kailangan ka sa kailangan kang tulong sa ospital or anything na dati naman na tumutulong sila, wala na silang pera. 'Di ba yung office nga ni Pulong Duterte, tinanggalan pa nila ng budget para pagtulong sa mga constituents niya during that time. So, yung budget na yan, na ang laki-laki ng budget, nangutang tayo ng pagkalaki-laki, tapos wala naman kang nakikitang mga proyekto, walang bagong eskwelahan, walang bagong highway, wala naman bagong mga ospital, wala naman nadagdag sa serbisyo. Puro lang mga ayuda, tas hindi pa buong Pilipinas ang nakikinabang. Ang nakikinabang yung mga squatter na na nagnanakaw ng kuryente, kaya laki-laki ng kuryente at saka tubig natin. 'Di ba? So alam na natin yun Alam na natin. Nung nakaraan, sinabi din natin, 2025, ang budget na hinihingi ng Congress ay ganito. Pero nung natapos yung BICAM, tumaas ng 100+%, 200, 300% pa nga yata itinaas. So alam na natin lahat ng mga sinasabi niya doon. Na-itemize lang and na-highlight lang yung tawag dito, pagiging riding in tandem ni Martin Romualdez, ng kanyang asawa, at ni Zaldico. Inaantay ko talaga kasi ang pinakamalaking issue dito, when you say pasabog, when you say ito na yung pinakamalupit na maglalaglag kay Romualdez, ang nasa isip ko talaga, may ilalabas silang mga dokumento, video footages, or any proof na involved si Martin pagdating sa hatian ng pera dyan sa DPWH, sa flood control scandal na yan. Kasi yun ang malaking issue it turned out, mga bossing, mas matindi pa pala, mas explosive pa pala yung revelation ng 18 Marines kasi kompleto with ebidensya that they're delivering mali-malitang pera sa mga bahay ng mga meron pa silang mga Excel sheet, meron pa silang mga plate number ng mga sasakyan na ginagamit nila, may mga pictures sila proving na kompleto nila yung tapos may mga addresses sila, saan nila dinadala yung pera, sino yung mga tumatanggap ng pera, and so on and so forth. Yun ang matinding pasabog. Akala ko naman, syempre, ako si nakikinig ako ng politika, alam naman ng buong Pilipinas yung revelasyon ng 18 Marines. I thought, nung sinabi ng PGMA na malaking pasabog ito, I thought itatap nila yung or lalagpasan nila yung pasabog ng 18 Marines ni Attorney Levy Baligod at ni Mike Defensor. Kasi lahat nitong mga corruption na ipinakita nila dyan, yung pagtaas ng budget, ng ganito, security, sa mga sa janitor, sa ganyan, sa bond paper, sa ball pen. Lahat ng yan, in-expose na ni Libiste, in-expose na ni Pangulong Duterte, in-expose na yan ni Inday Sara, na dalawa lang ang may hawak ng budget. In-expose na yan ng 18 Marines. In-expose na yan ng kung sino-sinong mga vloggers at kung sino-sino pang may mga connection sa Congress. Kaya nga sabi ko, hanggang sa matapos, hindi ko na siya tinapos, pinutol ko na siya, siguro mga few minutes before siyang matapos, pinutol ko na siya. Kasi sabi ko, this is just a recap of how Congress is fooling us, which we know naman for a fact na talaga namang niloloko nila tayo. And dami na rin nagsasabi, nagkakabayaran dyan, and so on and so forth. Sinabi pa sa Senado na merong sagasa, meron pang tawag dito, yung parking. So alam na natin lahat yun But again, I am impressed on how CJ Hero delivered it. She's very passionate. She's gritty. She's firm. But the information na sinasabi doon sa sa video na yon, isa't kalahating oras na video, wala naman tayong nakita at nalaman na bago. Ito pa ang pinaka hindi ko maintindihan. Bakit humihinto lang sila kay Martin Romualdez, kay Yeda Romualdez, kay Zaldico? Bakit hindi nadamay yung pangalan ng majority floor leader, which is si Sandro Marcos? Bakit hindi nadamay si Bongbong Marcos being siya ang pumipirma nitong mga pagtaas ng mga budget ng mga ahensya, opisina, department dyan sa Congress? Siya pumipirma niyan So bakit walang DPWH na nadamay? Bakit hindi ganun? Alam mo yun, sabi ko nga, my goodness, bakit hindi nasama dyan yung hindi nasama yung mga Maharlika Investment Fund o hindi nasama dyan yung pagbibenta ng ginto? So, lumakas yung aking kutob na si Franco talaga ay tao ng Malacanang. Pwedeng mali ako, malamang mali ako,
Pero dahil dito, nung nakita ko na buong 90 minutes, ni isang beses, hindi man lang nabanggit ang pangalan ni or napakita ang video or picture ni Bongbong Marcos. Oh, so kayo nang bahalang humusga. But then again, sabi ko nga sa inyo, maganda itong vlog na ito ni CJ Hero ng PGMN. Maganda yung kanyang vlog kasi kung halimbawa ako, wala akong politika. Trabaho lang ako ng trabaho. So, ano ba to? Bakit ang ingay-ingay nito? Tapos nanood ako noon. Mamumulat ang isip ko kung paano ako ninanakawan ng Congress. Kung wala ako, kung hindi ako politikal, kung puro lang ako nood ng mga hentai, ganyan. Puro lang ako nood ng mga vlogger na mga walang kakwenta-kwenta, yung mga skit ng mga vlogger na mga walang kakwenta-kwenta, walang naitutulong sa bayang Pilipinas. Kung ganun lang ako, pag napanood ko yun, aba, grabe, ang laki pala ng ninanakaw natin. Oo, so okay yun sa parte na yun. Pero ako bilang Duterte supporter at bilang lumalaban na talagang nag-e-expose kung may kailangang expose, nagre-react sa mga balita at Duterte aligned, maiisip ko talaga bakit ganun? Akala ko ba pasabog? Siyempre ako updated ako, aware ako sa lahat ng mga nangyayaring mga nangyayaring mga kabulastugan dyan, mga problema dyan. Aware ako, hindi ko naman alam perpekto lahat. Pero aware ako, may goodness. Talagang nakulangan ako and chinecheck ko yung social media mga bossing. Halos lahat. Marami nagsasabi na okay naman, kulang lang. Marami nagsasabi na mahina, nasayang ang oras nila, napuyat pa daw sila, ang tatanda na nila, pinasabik sila, tapos pagpalabas, napanood na pala nila yun. Parang alam mo yun, oy may bagong pelikula, sige nood tayo, nagbayad ka pa naman ng ticket, tapos pag ganun mo, pucha, ito na yung pinanood ko nakaraan eh. Di ba? Wala eh. So para sa akin, again, congratulations sa PGMN, congratulations kay CJ Hero. Ang galing mo, ang ganda ng delivery mo, maangas ka, kupal ka. Ang ganda ng mo, tapos dinamay mo pa yung mga in-expose mo pa yung mga bayaran ng mga vloggers pero kulang naman. Solid na solid yung presentation mo. Pero wala doon sa presentation mo ang hindi namin alam. Well, na-itemize mo. Maaring sa mga bagay na pag-itemize mo, mas naliwanagan kami. Pero parang ang sinasabi mo lang, hindi na kailangan ng 190 minutes eh. Kahit na 10 minutes, kaya mong sabihin na si Marcos at si Martin Romualdez magnanakaw eh. Oo eh. So hindi na kailangan ng ganung kahabang presentation para lang ipaalam mo sa taong bayan na si Martin Romualdez ang mastermind ng kaululan diyan sa Congress. Pero syempre kung siya ang mastermind ng nasa Congress ng kaululan, sigurado may basbas yung pinsan niya yan. Hindi ba? At dahil dyan, na-reaction na natin, pasensya na kayo, maaaring yung iba sa inyo nagustuhan yung presentation ni CJ. Ako yung presentation itself nagustuhan ko. Nakulangan lang ako talaga. I was really expecting na yung sinasabi nilang explosive is yung hindi ako makakatulog. Alam mo, mas explosive pa yung sinabi ni Amy Marcos eh. Na yung kapatid niya adik eh. Mas explosive pa yung mga revelation ni Lian Libiste. Again, this information na inilabas ng PGMN ang tawag dyan, common knowledge na yan. Di ba? Sorry pero all in all, maraming salamat CJ Hero for doing that. Sana masundan pa and sana pag yung susunod, yung talagang pag sinabi niyong malakas talaga. Hindi yung parang, alam mo yung parang budol eh, parang for the views eh. Yung feeling ko talaga na biktima ako eh. Na parang hinipe lang nila to for the views, just me. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
Wala